Hi guys! Welcome to our first podcast dito sa Live and Code. So pinangalanan namin na Live and Code to because us three came from technical backgrounds and we needed to explore outside our technical backgrounds and explore life itself. No? So ang first topic namin for episode 1 is fatherhood. Naks naman. Pero bago natin start yan, magpakilala ka muna. Tama. Oo nga pala, magpakilala muna. Starting with him. My name is Kenneth Villarreal. Yung background mo, pre. Background ko, I am a software engineer in TES. Wow, laban. How about you? Ako ay Mark J. Torreña. Currently I'm a front-end engineer. And yun lang. Ayun. So, I am Jan. So, meron akong engineering background as well. Parang I also practice solutions architecting and enterprise architecture. So, yun. So, pasok na tayo sa topic natin. Yes, sir. Start Ayan. na natin yan. So, Ang pag-uusapan natin dyan. ang pag-uusapan natin fatherhood kasi lahat kami tatay na dito eh. Amateur dad. kung di man halata sa itsura namin. Pero mga tatay itong mga tong nasa harapan nyo. Given na pagka-explain natin about tech tayo, and then pag-usapan first is Oo, di ba? Napakalayo, di ba? yeah. So, ano ba magandang tanong? Siguro magandang tanong, kumbaga, anong nagbago nung naging tatay na kayo? Starting with Kenneth ulit. Wow! Medyo na. Ano nagbago? Top of mind. Dati, unahan ko muna sa dati. Dati, pag nag-work tayo, medyo hindi tayo 8 to 5 p.m. Willing tayo mag 24/7. Kasi OT pay is life. Oo. Extra Totoo. money yun eh. Totoo. So, ngayon, Night differential is life. Tatay na tayo. Yung OT, instead na mag-OT tayo sa anak natin. Lalo na ako. First daughter ko. So, medyo on to it ako sa daughter. Oo. Yun lang. Yun. Sa'yo naman, Jeyo. Sa akin, being a first time dad. Well, una nagbago sa akin is yung attention span ko sa work. Oh. Kasi nga sobrang pag nag-start ako mag-work, pag work mode na ako, sobra akong focused, which is hindi pwede Oo. sa case natin. Bakit? Pag mayroon kang baby, every now and then kailangan niyang dumede, or minsan kailangan mo palitan ng diaper. So minsan yung sinasabi natin ng work mode on ka, mapuputol-putol yun. So ayun yung main na nagbago sa akin. Yung paano ko siya i-handle. Ayun. Oo nga eh. Tingin ko ganun din ako eh. Kumbaga parang similar sa inyo. Kumbaga talagang sa tech talaga, since trip naman talaga natin yung mga ginagawa natin. Well, for the most part. Nung nagkaroon na rin ako ng kid, parang na-imagine ko na hindi ko na kayang mabuhos lahat ng effort ko dun sa work. Kasi each of us has the same amount of time naman everyday, di ba? 24 hours lang yon. And syempre, parang habang lumalaki yung kid natin, yung mga babies natin, maganda na mag-invest na rin ngayon. Kasi come the next day, come the next week, come the first year niya, iba na siya eh. Kumbaga, everyday siya nag-evolve yung bata. Kaya yun yung naging pagbabago sa akin. Talaga na, kaya I needed to spend okay ka lang? Yes. I needed to spend more time, as much as possible, as much as time allows me to Tsaka yung mga baby natin, sobrang bilis lumaki. Oo nga, lalo ka na eh. Siya pala nauna sa amin, no? Siya una nagkaroon ng baby, pangalawa, pangatlo. Yes, sir. Oh, so itong mga ninong ko to. Mga batang ninong. Oo, mga nagbibigay ng wisdom. Mga months, 2 years in advance, no? Yung taga POC. Oo. Sa kanya yung output.
Oo. So ako yung nakaka-receive ng mga kailangan maiwasan. Ikaw nakaka-receive ng mga library na Oo. ginawa namin. Oo. Oo. Takik-tak eh, no? Oo, para at least ako, di ako masyadong mamalihis ng landas. Pero ikaw, kamusta? Ilang months sa Sevi? um, actually 3 months na siya ngayon. Kumbaga pinanganak siya kasi July 27. Ano na ngayon? October 27. October 27 time of shooting. Kamusta? Masaya. Kumbaga ako kasi growing up as an only child, sanay talaga ako sa tahimik. So maririnig niya yan sa wife ko nung dumating si Sevi, of course. Matawag doon, cute siya. Kaso lang nung dumating na siya sa bahay, di ko na in-expect na ano pala siya, no, very very loud pala talagang iyak ng mga babies, no. And hindi yun yung something na hindi mo makontrol kaagad. So parang growing up as a parang only child, and something na of course di mo pa makontrol kasi ibang tao din naman yung baby mo. Parang it's something na very very new to me. Kasi hindi man ako lumaki sa sa mga sa may mga babies na, kasi some people like yung mga iba kong friends and colleagues, sanay sila sa mga babies pero ako kasi hindi. So yun yung isa sa mga naging adjustment at least for the first month, to learn kung paano i-handle yun. Kamusta ang patience ni John? Ayun, kumbaga kala ko pala mahaba yung patience ko, no. Oo, kumbaga parang even though na parang you love your child ganyan, and you love your wife. Kumbaga well, to put it lightly, your patience will be tested, no, in many areas. Kasi katulad nun sa work natin, di ba, super focused ka sa work tapos bigla kang tatapikin. Ang hirap. So merong even though na gusto mong i-set aside yung emotions mo, na ayaw mong mainis, gusto mong pahabain lalo, ang hirap lang kasi nga high intensity work eh. Pero not many people understand kasi yung high intensity work na yun, na okay, nag-QA ka or nagko-code ka or nagdo-drawing ka ng solutions architecture mo, pero there's a lot of thought behind those work kasi, di ba? Hindi lang naman siya parang admin task. Sorry for the example, no. Kumaga it's something na high intensity work na yung critical thinking mo. Kailangan mo na pag-isipan thoroughly bago mo siya i-implement. Oo, lalo na yung mga trabaho natin. Of course, meron tayong mga sinusupport na tinatawag nga natin sa field natin na mission critical, no, na applications na panag-down yan. Yari. Oo, kumbaga yung mga ulo natin sa chopping board. Pero yun nga, since yun yung tingin sa atin pa nag-work eh, kumbaga parang chill-chill lang naman ganyan kasi dito type lang ganyan. Kaya minsan hindi rin ako consider. Pero parang learning experience. Overall, yun yung I think that's the challenge. Yung mga malaking magiging changes natin sa pagiging tatay. Oo. Totoo. And siguro isa sa mga tawag doon, mga mindset na pagbabago is parang how do you, parang as early as now, no, parang how do you set the ceiling. Then for at least for my kid, yung how do you set the ceiling. Syempre yun yan, mga nabanggit ko before sa mga kwentuhan natin, different individual naman yung mga babies natin, so eventually magkakaroon sila ng sarili ng inspirations, aspirations, sarili ng motivation, pero kailangan nilang parang parang kodigo ba, saan ba ako pwedeng mag-base, kung paano ko ipa-pattern yung paano ako makaka-achieve ng ganitong level of success dito sa passion na gusto ko. Parang saan ako mahahanap ng kodigo? Sa labas pa ba or dito na lang sa family? Agree. Oo. Ikaw, Kenneth, sa case mo, kasi 'di ba si Elaine is working the office. And ikaw full-time, I mean, work from home ka lang, 'di ba? Work. Pero Hybrid setup kami once a week. So, once a week, need to go to the office. Tapos, sa bahay, 4 days naman Oh. na nandun. kumusta? How was it? So far, medyo manageable on my end. Especially, once a week lang yung office namin. Kasi, mostly kasi, sa amin, Oo. nag-office kami pero nag-half day din.
Okay. So, pwede kaming umuwi as early as we can. Especially kung wala yung mga ka-team. Okay. Oo. Oh. Alam ko full-time, fully remote ka lang. Medyo ngayon, medyo ganun pa yung setup. Pero pag may mga gathering, especially yung team nandoon, syempre, full-time. Full-time kami. Pero yun, so far, okay naman sa management na gano'n. Kasi, the main purpose of the return to office kasi namin is parang more on gathering and collaboration. Tsaka get to know each other, diba? So, it improves the team's teamwork din naman kasi when it comes to that. Tapos, nabivisualize mo din ang nature niya pag na-explain siya, syempre. Kasi Oo. minsan may mga akala mo, feeling mo galit, pero normal lang pala sa Oo. kanya. Tsaka iba rin talaga yung non-verbal na interaction pag nakikita mo kung paano sila magsalita. Paano yung mannerism nila. Para lang matansya mo yung kung sino yung kausap mo din. Oo. Para matimpla mo yung kausap mo. Oo, totoo. Yes. Very important yun pero ginagawa talaga yun. So, sa bahay kasi, di ba, 4 days ako sa bahay. So, Oo. parang nangyayari sa akin doon, 2 hours, rest ng 1 hour, tapos 2 hours. Ulit. So, So, may mga ganun akong interval sa daily routine ko pag nasa bahay ako. Pero most of the time naman, kung yung mom ko nakapag-prep naman siya as early as she can, mas nakakapag-focus din ako sa work. Kasi yung mom ko siya ay nagluluto. Tapos, pag nagluluto siya, ako na may nagbabantay sa anak ko. So, yun ang maganda. Para may katulong, kahit paano, may assist helping na. hand ka sa Oo. bahay. Pero yun, pag nakapagluto na siya, or na fully charged, all goods. Eh, sa'yo, Jeyo. Kamusta naman? Sa akin, ngayon, current setup ko, sa company ko, kami hybrid. Oo. Pero medyo, Pangalanan mo. pwede. Not sponsored. Medyo lang. Pero medyo mabait naman yung company, somehow, hybrid, pero minsan may talaga na hirap pumasok kasi nga, sa case kasi namin ng wife ko, dalawa lang kami. So technically, tatlo lang kami sa bahay. So, imagine niyo parang, and si Kate, graveyard shift. Oo. Syempre, kung graveyard shift yung anak ko, si Kate, hindi naman graveyard shift yung gising nung anak ko. Oo. Kumbaga, kailangan pa rin namin alagahan si Jace ng morning, gigising siya, etc. So yun, kahit pa paano, yun yung nagiging challenges ko ngayon. Buti na lang, mabait si company. At some point na ma-manage pa rin na pagbibigyan. Pero, okay naman. Ako may question ako sa inyo. Oh. Out of nowhere naisip ko. G, laban. Ano yan? Kasi di ba usually pag sa mga interview, Oh. ang tinatanong sa atin dyan, what can you see yourself after 3 years, 5 years from now? Ngayon ba na naging daddy na tayo? Yung mga napoproject nyo ba na aspiration nyo or goal nyo, hindi lang sa work, siguro in life. Kamusta? Nagbago ba? Sige, simulan natin kay Jan. May naisip na agad eh. So, di naman nagbago, kumbaga ganun pa rin yung career aspirations, pero more towards nagkaroon ako ng additional motivations to really set the bar high din. Pero at the same time, of course, kasi parang yung work natin talagang consumes most of our time. Parang nagkakaroon lang ng conflict in reality because ngayon, since lumalaki yung kid ko, parang I wanna put time din in watching Sevi grow. Pero how does that work? Kasi you need to set the bar high, di ba? Parang hirap balance yan. Kumbaga, where do you draw the line? Where do you put your sacrifice, di ba? Sang aspeto doon. Kasi yun nga, each of us has 24 hours a day and very limited lang yun on how do you utilize it for that day. So yun yung mahirap So, i-balance. anong ginagawa mo? Ngayon? If you want to achieve something, kailangan mo talaga magbigay ng extra effort. More than sa ginagawa mo. Totoo. Minsan kasi, ako sa perspective ko, sa case natin, na meron tayong growing kid, Oo. minsan parang, sayang yung time Oo. na parang
kesa ibigay mo dun sa, kumbaga kaysa iubos mo sa work, parang mas, Oo. parang unfair ka. Parang nagiging unfair. Oo nga. As a Yun din parent. yung ano. Ang hirap yung- eh, no? Oo. Yun yung actually parang I myself parang hindi ko siya masagot to be honest. Pero that's something na yun yung parang tinatanong ko each and every day. When I wake up, parang how do I do this ba? Because yun nga, I think lahat naman tayo first time dads, first time parents. Parang that's something na I think magkakaroon tayo ng different parang types of answers on how we deal with it. So hopefully no, sooner if not later, masagot kagad siya para at least meron magkaroon ng focus. So I think yun yung challenge, no. Comment down below kung alam mo yung sagot. Wow. Kasi kami, di pa namin, ikaw baka may alam mo sagot. Oo nga, baka may sagot ka na pala doon. Parang ang daming path na pwede mong gawin. Oo. Pero every path na may isip mo kasi may risk Oo, or may possible risk. sacrifice. Oo, may isa. Oo. So, sometimes, I rather stick kung ano yung muna yung nag-work as of now. Mm-mm. Tapos pag medyo nakakaluwag-luwag later on, or may parang something, may opportunity na, uy, pwede na akong mag-deep focus ulit sa isang bagay na, alam mo yun, yung parang, sige, balik mo yung dati mong setup, tapos kung gusto, katulad ngayon kasi sobrang eager ulit ako bumalik sa dati kong work setup. Ah. Ang main focus mo right now is development and basically wellness ni baby, no? Oh, nandun yung focus ko. And actually kasi recent struggle ko rin kasi yun, kasama ko din yung mom ko and senior na siya. So, mostly kasi medyo tumataas din yung demand niya sa mga medical needs. Mm. So, kailangan din ma-sustain. Tapos, Yan yung mga tawag doon. Meron tayo lahat as millennials. actually, every millennials, Hirap ng buhay natin, millennials. Sana pumatok yung podcast na to para ma-solve yung lahat ng Guys, problema natin. please follow us. Baka naman. Mga desperado tatay. Live in code. Oo. Subtitled, mga desperadong tatay. Na ayaw na mag-code. Subscribe. Please subscribe. So, kung gusto mo ng mga Oh, ganitong topic no. sa mga amateurs na Oh. like amateurs that na like us. Ayan. So, ikaw naman, Jayom, since tanong mo yun, for sure, may naisip ka ng path or answers. Well, kaya siya tinanong kasi di ko rin alam sagot. Ayun nga yung maganda, di ba? Oo. Kaya ako tinanong. Pero sa end ko kasi, kasi ang lagi kong iniisip lately, ang dami naming gusto ng ni Kate na Oo. ipa-experience kay Jace. Oo, same. Sobrang dami. Lalo na yung mga hindi mo na-experience nung bata ka. Yes, sir. Oo. Yun yung pinanghuhugutan din. Ano? Sobra. Tapos, yung mga bagay na okay pala to, no? Parang yung mga ganung thinking Oo. na pag na-try niya pala to, ganito pala yung effect sa kanya, di ba? Oo. Yun. O kaysa ako, growing up, nakakulong lang ako sa bahay. Di ba? Na, Oo. example, yung play school, di ba? Kung tutusin, kung titignan nyo, baka sabihin siguro na too early for Jace. Kasi, ano pa lang siya noon? Wala pa atang one year pa nga lang ata. 1 year old pa lang. Oo. Parang ganun. Di pa siya... Di pa siya naglalakad yan. Oo, doon siya natutulumaka, di ba? Doon siya maglakad. Actually, lahat ng first mostly nandun nag-start. Oo. So, ganda ng progression niya. So, sa case ko, to support that those things, Oo. wala, kailangan nating grind, sir. Oo, totoo. And, Of course, di naman yung libre, di ba? yes. And, Merong price oo. tag. So, yun. Sa case ko, tinatry ko siya i-balance na gusto ko ma-provide lahat Oo. namin. Lalo na Kasi yan, with the syempre, support ng wife syempre, ko. dad tayo, kumbaga, tingin sa atin, providers, no? Yes, So, sir. And then, yun, na somehow, kasi, actually, sobrang thankful ko rin ah, na yung nakikita ko yung anak ko lumalaki. Actually, sa atin, na thank you
Kasi, Oh, shoutout ka kay Kate. Pag pinanood ni Kate to. Buhat bangko na yan. hindi kasi Oo. yung setup talaga natin na hybrid and then yung mga remote setup, ang laking tulong. Alam mo, feeling ko, hindi ko masaya, parang cheat code natin. Kasi, Oo. isipin mo, makikita mo yung progression ng anak mo. Oo. Which is, kung isipin mo for the past year, and actually before pandemic, ang parang common practice talaga sa atin, makikita mo lang anak mo after work. Diba? Parang, babiyahe ka pa, uwi ka. Diba? Sobrang ngayon. Kung work ka lang, pwede mo, after mo, pahinga ka lang konti. Oo, May ingat kita ka mo lang. siya. Oo. Diba, yung mga ganun. So, hirap. Oo. Hindi ko alam ang sagot. Baka comment down below Oo if nga. alam niyo yung sagot, guys. Lalo na yung mga, Meron- marami ng anak. ano bang kailangan natin gawin para ang kaperahan natin sumisiling? Oo. Pero marami tayong time sa family. Ganun. Oo. Ayun. Oo, yun yung mga, I think, goals din naman lahat ng mga dads talaga din. No? Yes, sir. Kaya yung mga nakakaluwag-luwag na dyan sa buhay. Congrats to you Oo, guys. congrats. Spread nyo na lang yung podcast namin para magkasama-sama na tayo dyan. I think that's the, parang that's the game na kailangan natin ma-figure out. And I think meron naman tayong right to win, no? Kumbaga, I think, parang ako, admittedly, I'm not the smartest person in the room. Pero nakakatuwa lang na parang when you're surrounded with people na mataas yung resiliency, na parang tapunan mo ng kahit anong problema, talagang matigas yung ulo, no? Lumalaban talaga, no? LFG, no? Let's fucking go. Oo, laban, no? So, yung mga ganun lang when you're surrounded with people, parang you at least, though hindi pa natin parang hindi pa natin alam yung formula talaga for that level of success. Para at least you're encouraged to do better each and every time na nagkakaroon ka ng opportunity to do better. Tapos, hopefully, no? And expectingly, sana ma-hit natin yan. Sabay-sabay knocks naman. Warren Buffett. Oo. Kasi for sure, like us, di ba, parang pag sinabi nating success, we want to bet on that parang first domino piece. Kung ano ba yung domino piece na yun? Para pag na-hit mo yun, pag napatumbong mo yung first domino piece na yun, everything else will follow. Which is not. Diba? Diba? Minsan ang hirap. Hirap talaga. Pag may na-hit ka na goal, minsan after nun, May new goal. hindi kasi parang progression siya, diba? Oo. Pero hindi naman laging successful. Oo. Diba? Oh, may mga startups ako nasalihan dati nagsarado na. So, alam mo 'yun. So, hindi lahat successful talaga. Kaya sana podcast natin successful. Kaya guys, Para ma-solve na yung problema natin. Solve yung problema namin. Nag-crowdsourcing na, no? nagano lang kami. Saan ko pambalipas sa oras po namin ito Oo para, nga. outside work. Kasi most of our time, we're doing development, Technical work, diba? about technology. Parang, Which is very different to sa 40 natin. oo. And nagkasalita pa tayo sa camera. Oo, 'di ba? Napaka ang weird lang, 'di ba? Katulad nga, nagsasalita tayo sa camera, naka-setup tayo ngayon. Tapos hindi naman 'to yung ginagawa natin sa IT industry, 'di ba? Kaharap natin mga bosses natin, kaharap natin computer, nagko-code tayo. Nagdo-drawing tayo ng architecture, nagde-design tayo ng UI, 'di ba? Kaya parang in a way, parang ang saya lang na you get to parang express yung different passion mo in something productive as well. Ako naisip ko lang out of nowhere. Siyempre, most of our time ngayon, pinag-usapan natin yung mga experiences natin. Pero, sa perspective nyo, ano yung parang perspective ng mga wife nyo sa inyo? Oh. Yan, ganun tanong. Siguro Mahirap. si Kenneth muna ang natin. Oo. Kasi ako yung natatanong Oh, si Kenneth talaga pag naririnig namin Parang yung kwento niya, parang mahal na mahal niya talaga yung asawa niya. Oo, kumbaga parang as
as a dad, Oo, parang as a dad. how's you, being Kenneth's, husband Oo nga. of Tinay. Parang, oo, parang- I mean, daughter of, How is Kenneth, husband to Elaine now? Ako. and dad of Tinay. Oo nga. Ako naman kasi, being a father kasi, I always think yung sa word na, yun nga, as a definition of being a father no? Sa bahay, which is haligi ng tahanan. So, ako kasi, iniisip ko, hindi lang tayo nagpo-provide ng pera. No? Dapat, yung mga needs din nung sa bahay, tapos yung expectation ng wife natin. Ano ba expectation? Nabibigay din natin. No? Oo. pero kayo kasi, nasa point din kasi ako ngayon na nag-aalaga ako kay Tinay. So, yung wife ko nag-work. So, since ako yung nasa bahay, parang nagiging daily goal ko is dapat pag-uwi ng wife ko, yung mga, yung kakain na lang siya. Tapos si Tinay, naka-ready na, nag-aabang para sa kanya. Pero pag kaya naman ng time, katulad yan, hindi naman umuulan, nagiging naman tayo, nagiging, ano ang tawag dun sa mga naghahatid ng motor? Alin? Angkas rider. Parang, Kasi sa hapon, minsan, pag gusto ko din mag-stop sa work, gusto ko din lumalabas. So, yung pinakalabas ko na yung pag sinusundo ko siya sa Makati. okay. So, yun mostly. So, parang expectation kasi na sinet ko din kay Elaine na every na may problem sa bahay, dapat sa akin pa lang nasa-solve ko na din since ako lagi nasa bahay. No? Pero pag sa financially, syempre, Elaine, baka naman. Tulong. Kaya mahal na mahal ka ng asawa mo eh. Medyo dun tayo, may sinet kasi, bago kasi nagpakasal, may siya, expected salary. So, bago naman kami nagpakasal, lumagpas naman tayo dun sa maganda. Oo. Sa expectation. Sorry. May expected salary si Elaine sa'yo. Oo. So, nalit naman natin yun. Okay. Pero, chamba lang yun. Qualified. Chamba lang. Okay. Chambahan lang natin yun. Galing. Ayun, so, yun yung mga feeling ko, no? Lane, comment down below. Baka pa expectation. Baka naman. Oo nga. So, lipat naman tayo sa'yo dyan. Sa akin, anong nga yung tanong? Sige, ako na lang muna. Okay, sige, ikaw muna. Hindi ka mahirapan. Yung tanong, parang Expectation ng wife? wife o tingin mo, parang ano yung perspective mo sa nakikita niya sa sayo Okay. and pagiging tatay mo sa anak mo, parang gano'n. Pero sige, ako muna siguro sige. para Sige. makapag-prepare ka. Kukopihin ko lang yung sasabihin niyo. Ako actually, di ko alam eh. Hindi ko alam kung anong expectation sa akin. Okay. Comment down below na. Sabihin mo naman, share mo naman sa akin. Hindi, pero kidding aside, siya. If ever na parang merong problem or anything with our family, napakalaking factor ng communication talaga. Legit. Hindi lang sa amin mag-asawa, any kind of form of communication talaga. Malaking siya to help siya sa amin. And then for the others din, for example, ikaw may kaibigan ka. Siyempre communication talaga eh. Which is sa atin. Ito, ginagawa natin. Sinishare natin. Nagkakipag-communicate tayo sa mga nanonood sa atin. Oo, Kung may nanonood man dyan. Oo. Meron yan. Puso lang. Pero yun, yun yung So, kung sa perspective niya sa akin siguro, sana naman, I'm doing well, hopefully. Sendan mo ng feedback form. Oo. Actually, performance review performance. Annual performance review na. Baka ma-PIP ka. Baka PIP tayong tatlo. Wag na lang pala. Diyos ko. Under probation pala tayong tatlo. Yari tayo dun, pre, Pero yun, ano pa ba?
Actually, sa amin dalawa kasi ng wife ko, ni Kate, si Kate talagang sobrang tutok sa anak namin. Sobra. Well, tutok din naman ako. Pero yung, kunyari, yung mga decisions kay Jace na, uy, ganito gawin natin. Siya yung nag-iisip nun. Hands off ako sa kanya dun. Kasi, actually, tingin ko naman, lahat naman, kung hindi man lahat, pero yung mga naging decision namin kay Jace, and yung mga gusto niyang ipa-experience, sulit naman. And which is, kudos sa kay Kate. Oo. Parang ganun. And ako, ano lang tayo dito, moral support, mga konting financial support, konti Oo. lang. Konti lang. Ano pa ba? And mostly, parang support lang tayo dun sa mga decisions or ano yung mga kailangan namin gawin kay Jace. So, yun. Oo. Next. Grabe. Ikaw na dyan. Siguro sa akin, I think parts meron din talaga ng ganun. Kumbaga, yun nga, parang expected talaga tayo to support them. Expected tayo to care for the family. And for me, siguro, one thing I can share is yung being a leader din. Parang, saan mo ba gustong dalhin yung family natin? Parang, other than living yung day-to-day, parang saan ba tayo patunga sa family? Bigat, no? Tapos na. Ang lalim. Lalim. Pero I think yun yung unspoken expectation. Yun yung unspoken expectation. Bigat, guys, di ba? Diba? So, I think parang, at least for me, kumbaga yun yung pinakamamatimbang. Sabi ko, hirap paano ko kaya gagawin to? Diba, parang managing parang people na sa work, di ba? May mga manage tayong tao sa taas, sa baba natin, peers natin. And yung, of course, parang how do you manage yung personal life is very, very different. Kaya sabi ko, paano kaya ito? Diba? Parang, kumbaga kasi doon sa company, ang goals mabilis, diba? Kumbaga straightforward. Okay, meron tayong KPIs. Pero for the family, parang wala naman, di ba? Parang, parang anong KPIs for the family? Ano yung performance indicator for the family? Di ba? Parang, medyo, ako, parang I myself, parang napapush back ako, sabi ko, parang uncharted territory to for me. Yung sabi ko, kami naman, parang di naman kami nabuhay nung growing up, di naman kami, parang each and every day lang yung pinag-uusapan namin parang how do we survive parang each and every day. But at least for my family, parang yun yung yun yung expectation. Parang where do we go? Parang what do we do? Parang as a family. Parang ano ba yung, I think yun din yung mga nawala na, di ba? Parang pag may surname ka, kumbaga yun yung parang dun kayo kilala. As a family. Katulad ng ano ba magandang example ng surname? Parang blacksmith, di ba? Kasi yung family nyo, parang known for being a blacksmith, parang gano'n. Okay, Goldman, kilala yung family nyo for finances, mga banking, ganyan. So parang gano'n yung outlook, parang how do you drive yung purpose ng family? And how do you get there? Hirap talaga, bigat. Wala akong sagot sa ngayon. Next Hirap episode baka meron. Or ba? Pero Down below. kung ang tanong is ano yung expectation, yun yung sagot, parang how do you lead the family? Yun yung expectation, to lead the family. Woo! Intense. Lalim. Dapat talaga, sabi sa inyo guys, dapat may beer tayo. Kung may beer tayo, baka lumabas na yung sagot. Baka lumabas yung sagot in English. Tapos kayo dugo na. Oh. Ako, weekend Pang weekdays na yung sa akin, 8 to 5. Ayan. Ay, nako. Oo nga eh. Ano? Meron pa ba tayong pag-usapan? O tapusin na natin yung podcast na to for episode 1. Yun, no? And if ever nag-enjoy kayo, guys, let us know. And baka meron kayong question na gustong malaman.
Oh, meron kayong probably- recommendations, di ba? or topic, Oo. or anything, let us know, okay? Oo, tsaka kung may kakilala kayong mga tatay din na struggling katulad namin, Sama natin dito. oo, share nyo to. Yung mga Share tatay niyo yung na podcast. buntis na yung asawa, tapos wala pa kayong ideas sa mga situation. Oo, di ba? This is the perfect spot. Siguro pang outro sa atin, bigay lang tayo ng probably parang short message sa mga bagong tatay dyan. Oo nga. No? Oo, sige nga. Start. Sino mag-start? Kenneth na. Oh. Sa mga bagong tatay at magiging tatay na, taasan nyo yung patience nyo. Oo. Yan yung number one key points. Kasi yung mga wife natin, after nyan mga anak, nandyan yung pinaka support na needs nila. Especially from us as a father. So we need to be strong and be there always to them. To our wife. Yun yung may share ko sa inyo. Ako sa mga bagong tatay at magiging tatay dyan, ano ba magandang i-advise sa inyo? Congrats muna. Oo nga, tama. Congrats. Congrats. And then, enjoy. I think, wala namang nagsasabing, parang ang thinking ko, wala namang standard. Oh. So, enjoy lang. Normal yung magkakamali ka. May mga hiccups sa mga gagawin nyo. Diba? Pero at the end of the day, enjoy nyo lang. And then, yan. Make sure lang din siguro, ayun, sinabanggit din ni Garrett kanina, support lang din natin yung family natin, yung wife natin, yung anak natin. Kasi tayo as a dad, as a tatay kasi yung tawag sa akin ni Jace. Syempre, di ba, growing up, sino bang ililook up ng mga anak natin? So, tayo lang din naman. So, yun. Enjoy lang and then be a good example to your daughter or son. Oo nga. Kaya gusto ko nahuhuli kasi marami akong pwedeng gayahin na sagot. Hindi ako makapag-isip. Hirap eh, no? Hirap eh. Pero yun nga, nung pinapakinggan ko din yung mga sagot nyo in all seriousness, na tama din naman. Kasi mas nauna kayo magiging tatay kaysa sa akin eh. So tama naman na enjoy, no? Parang every moment of it. And parang echoing dun sa mga napag-usapan natin. Hindi mo naman mababalik yun, di ba? Di ba? Hindi mo naman mababalik na ngayon, katulad yung mga boys and girls nyo, ang laki na. Parang kung gusto mo mag-reminisce, sa picture mo na lang madadaan, di ba? You cannot relive it, no? Parang you can only remember it. So parang be in the moment, no? Doon ka sa moment na yun. Enjoy the moment. And then of course, learn to ride the storm din. Kasi it's not always rainbows and butterflies nga daw sabi ng kanta. But parang you need to also be resilient, no? In managing those hard situations. And parang as a dad, kumbaga dapat ikaw yung rock solid foundation eh. Kasi pag dumaan yung mga storms, yun, pag nagpanic ka, panic lahat sila eh, di ba? So kailangan ikaw yung magse-set ng standards in terms of how do we go about this as a family. So yun, kumbaga maraming expectations sa atin as a dad, no? Kumbaga it's a big shoe to fill. Pero I think for those na tatay na and magiging tatay na, medyo narrow-minded, medyo subjective, but that's the job na pinasok natin. So we need to live up to it. So yun. Thank you guys. Oo nga. No. See you na ba? Tapos na. Tapos na. May episode pa ba tayong next? Hindi ko nga alam eh. Wala na tayong plano. Last na rin to. First and last. Kita mo to sa YouTube channel. Isang video lang. Ano nga pala pangalan ng podcast natin? Live and Code. Ayun. Thank you guys from Live and Code. Oo, pwede na. Live and Code. See you guys in our next podcast. Peace.